Good morning mga langga, mga inday. How are you? So this is it, pansit. Ito na yung araw mga langga no na pinaghahandaan namin yung 6th death anniversary ni mama mga langga. So 6 years death anniversary ni mama. So ayun, nakatulog tayo dyan ng konti mga langga no kasi nga matagal tayo natulog kagabi. Tapos, pagkagising ko, diretso na ako sa paglilinis ng bahay. Habang si Insik naman ay nag-walking ni Spings. Tapos, nilinisan namin si Spings. Pinasok sa loob ng bahay, pinakain. Tapos, nag-intindi na ako dyan ng mga sahog, mga ricados, mga langga. Pero disappointed ako sa nabili namin na patatas kasi may medyo sira yung iba. So, bantay lang dyan nga ninda. Joke. So, yun nga, mga langga. Nagbalat ako dyan ng mga ricados talaga na kakailanganin sa 4 na potahe natin ngayong araw na ito. So meron tayong menudo, meron tayong afritada, meron tayong kaldereta mga langga at humba. Ay 5 pala, may pansit pala tayo ngayong araw na to. So ayan mga langga, medyo busy-busyhan tayo dyan. Kinakanta-kanta ko na lang yung antok talaga mga langga. Sobrang antok pa dyan kasi ilang oras na kami natulog. Tapos natulog kami ng malapit na mag alas 3. Tapos nagising kami ng alas 5. So mga 2 oras o hindi pa yata umabot ng 2 oras mga langga kasi nagising-gising pa ako, naiihi pa ba dahil sa lamig. So ayan, pero okay lang no, at least ginagawa natin ito, sacrifices para kay mama, para sa pag-alala sa kanyang sa panahon kung kailan siya kinuha sa amin ni Lord. So yun, bilang anak ay talaga namang binigay ko talaga yung buong puso at buong sarili ko sa pag-focus talaga sa paghahanda mga langga, para naman makaano tayo kay mama no, para naman meron tayong magawang kabutihan, or meron tayong nagawang sacrifices para sa kanya. So ayun, pagkatapos ko dyang magbalat sa ibang mga ricados dahil marami pa tayong babalatan. So ayan, pakita ko sa inyo yung kailangan ko pang babalatan. So meron tayo dyang patatas, tapos yung carrots, yan. Konti lang naman yung mga sahog mga langga kasi nga budget lang tayo, budgeting tayo ngayong handaan na to. So nasa gilid naman yung yung mga karne na sinangag namin kahapon. So kung nagtataka kayo mga langga bakit may tubig yung nilagyan ko ng patatas, para yun hindi siya mulagumba, hindi siya maiba yung kulay. So nakikita niyo mga langga, di ba? Yun yung mga puso na niluto ni Insik kagabi, niluto namin kagabi. So habang busy kami dyan, yung 2 pusa ko naman na si Punggay at si Paula ay napakaingat, napakakulit. Kaya pinakain ko muna sila ng mga sandaling yan mga langga. So puntahan naman natin yung nagluluto no. Sa mga oras niyan, nagsimula na yung pagluluto. Unang niluto niya yung yung afritada mga langga. So yun yung una niyang niluto. Kung sa amin pa nilagbad siya, pero sa Tagalog nga afritada siya. Pero parang pareho lang yata yun sa menudo, pareho lang yung lasa niya, pareho lang yung ricados niya, pero yung pagkakat lang ng karne tsaka ng ricados, yun yung naiiba mga langga. Pero para sa akin kanang pareho lang sila. So dito kami nagluto sa sa kusina sana namin, yung extension yung kusina namin. So dito kami nagluto dahil nga baka umulan, biglang umulan. Tapos mahirapan tayo makahanap ng lugar kung saan tayo lilipat, kaya dito na lang tayo, meron namang trapal mga langga. Kaya dito na lang talaga. So kung magtatanong ko na yung mga langga kung sino yung nakahubad na yan na nakatalikod, kapatid po yan ni Papa Levi. Siya po yung cook namin ngayon. Huwag po kayong mag-alala dahil ganyan lang po talaga siya, hindi po siya mahilig magdamit. Kaya ayun, no worries po talaga. So dito naman pinagayat ko si Insik ng sibuyas kasi nga nakulangan kami sa sibuyas no. So hello mga langga, kumusta kayo dyan? So medyo busy po tayo ngayon mga langga dahil nagluluto na po kami ngayon. Konti lang naman yung niluluto mga langga, pero konti lang yung niluluto mga langga, pero medyo busy pa rin no. Alam nyo naman na. So yung ginagamit namin mga langga, since wala po kaming maraming plato, hindi namin alam kung ilan yung mga pupunta dito. So bumili lang po kami ng paper plate para po
less din sa hugasin ba. Paper plate, dayon. Nanghiram din po kami sa pinsan ni Insik ng paper plate holder. Sa ito siya mga langga. Meron tayo ditong parang 100 pieces yata ng paper plate holder, no? So, ayun. Madami po talaga si Insik na nagawa na puso mga langga, hanging rice. O yan, no? Isang batcha po yan na hanging rice mga langga, no? So, mamaya, susugatan natin yan or hiwaan natin sa gitna para para talagang kanang ready na siya i-serve para diretso kain na lang. Tapos since nag-paper plate po kami, naisip din namin mga langga na less talaga sa hugasin ay yung gagamitin namin ay gloves. Plastic gloves mga langga para para isang na lang. So nandito na po yung mga ibang pinsan at saka ibang uncle at auntie ni Insik mga langga. Ito talaga yung nakagawian every month, every year kapag ganitong okasyon. So pupunta talaga sila bilang respeto sa kanilang namayapang kapatid ba, mama ni Insik. So ayun, si Insik po ay nasa labas nag-assist siya sa nagluluto mga langga. Tayo naman dito ay tayo ng paper plate, no? Para ayan, ganyan lang siya ganyan lang siya. So hindi namin alam kung ilan yung pupunta. So ayan mga langga, marami na tayong naluto sa mga oras na yan, no? Pasensya na kahit hindi ko talaga napakita sa inyong buong proseso ng pagluluto mga langga. Alam nyo naman na wala tayong videographer, kaya sariling sikap lang talaga. So yun yung ating putahe mga langga. Meron tayong minudo, meron tayong afritada, at saka yan yung bagong dala ni Insik, yung bagong luto talaga na umuusok-usok pa na kaldereta mga langga. So yun yung kalderetang buto-buto ng baboy. At yan yung puso mga langga na yung niluto namin kagabi. O diba, ang sarap ng kaldereta, no? Fineflex ko talaga. Tapos yun nga, yung ating afritada, tsaka minudo. Tapos nilagyan na lang namin yung mga yung mga yahong na dadalhin doon sa labas mga langga. Yung mga Tupperware na dadalhin sa labas. Hindi namin nilahat kasi kapag hindi naubos, masayang lahat, mapanis agad, no? So pagkatapos doon ay ayun, inintindi naman namin yung last namin na putahe na humba mga langga. Yan yung last na putahe natin yun. Nilagay ni Insik sa kaldero para timplahan na lang. So luto na yan mga langga. Lumabas na nga yung mantika niya, yung sariling mantika niya. Tapos nilagay sa kaldero para doon na lang titimplahan at doon na lang lulutuin mga langga, no? So habang nagluluto dyan sa sa kanang humba, ako naman na nag-intindi dito sa kailangan dalhin doon sa kabila. So kung napapansin nyo po, dito lang po talaga kami nagluto sa kusina namin para hindi kami mahirapan kapag umuulan mga langga. Paiba-iba po kasi yung panahon, kaya kailangan talaga namin na yung lugar na may may bubong. Kaya meron namang trapal dyan mga langga, hindi pa kasi tayo nakabili ng yero para sa kusina. Kaya trapal lang muna yung temporary natin dyan sa kusina mga langga, no? Ayan, so kaya nga dito na lang kami nagluto para walang problema. Tapos habang nagluluto naman sila doon sa mga langga sa kabila, doon sa aming kusina, pinapaunti-unti ko na ang paghatid kay Insik sa mga sa mga putahe doon sa kainan para pagkatapos ng pangadji or pagkatapos ng rosaryo, pagkatapos ng padasal mga langga ay kainan na. So ayun mga langga, no? Hinatid na ni Insik paunti-unti. So ako lang yung nagre-ready dito sa loob, tapos siya yung tagahati doon. Tapos binalikan naman natin yung yung humba na last na putahe na niluto ni Papa Juni. So yan, parang malapit na talaga mga langga, no? Pagkatapos yan talaga magpapakain na. Kasi tapos na yung mga padasal sa mga oras na yan. Naghihintay na lang po kami na maluto yan mga langga, na kami sa oras, naghahaul kami sa oras. Kasi hindi kasi akalain ni Papa Juni na meron pa palang last na putahe. Akala niya yun lang yung afritada, minudo, tsaka kaldereta. Nalimutan niya na meron pa palang humba kasi yung karne
pinasok kasi ni insect dun sa loob ng ano namin, bahay para hindi makain ng mga pusa tsaka aso. Kaya hindi na ni Papa Juni, hindi niya naaalala na meron pa palang humba. So ayun, pinuntahan ko dito yung mga hinatid ni insect. So ito na yung setup mga langga. Simpleng setup lang naman ang ating hapagkainan So yan yung puso. Tapos meron din tayong mais na kanin mga langga. And of course, yung puso na naman kasi hiniwalay natin yung puso tapos yung mga ulam na. So simple lang talaga yung handaan, pero nandiyan naman yung mga pinsan at saka yung mga auntie at uncle ni insect, yung mga kapatid ni mama. So kapag ganitong mga okasyon talaga na death anniversary ni mama mga langga, kahit mga busy pa sila, pumupunta po talaga sila dito sa bukid para maki-celebrate sa amin or para mag-attend din sila sa padasal para sa death anniversary ni mama mga langga So ayan, yan yung mga uncle ni insect, yung auntie, mga mabait naman sila mga langga. Galing po silang syudad, galing po sila ng ng Mandaue, yung iba galing sa Konsolasyon. So kaya masaya talaga mga langga kapag may handaan kasi makikita mo talaga yung yung saya sa mukha ng ating mga relatives. So sa mga oras niyan mga langga, fast forward talaga, naghahanda na sa sa pag-uwi ang mga person. So yan yung auntie ni insect. So alam niyo mga langga, kahit kahit hindi talaga ako part sa kanilang family or hindi talaga ako porsuso nga anak, pero tinuring pa rin talaga nila akong parte ng kanilang pamilya mga langga kaya nakaka-overwhelm. So ayan, si Levi naghahanda siya kasi siya yung maghahatid kay Inday Lucy tsaka kay Nanay Gina, yung kapatid ni mama. Tapos yun naman na nag-wave, yun yung kapatid din ni mama, tapos yung asawa niya. So marami talaga silang pupunta dito kapag ganitong death anniversary ni mama kasi hindi talaga nila makalimutan si mama mga langga kasi kabait-bait din ni mama sa kanila at sila din kay mama. Kaya pag ganitong mga petsa, pag ganitong mga panahon, instead of pumupunta sila sa sinulog, dito sila pumupunta sa bukid mga langga para kanang makiisa sa amin sa selebrasyon. So ayan, papauwi na sila, kaya medyo nakakalungkot na naman kasi na naman kanang tayo na naman, back to normal, back to reality na naman tayo. Kasi nga mauubos na naman yung tao at tayo na lang naman yung maiiwan mga langga So kaya busy kami dyan ni insect sa paghahatid sa kanila. Nagdala din sila ng mga ulam mga langga. Yung mga natira ay kanang dinivide namin sila or parang hating kapatid talaga, para meron naman silang maulam. So ayun na mga langga, medyo mingaw-mingaw na dito sa amin kay na mauli na ang uban, mamuwi na yung iba mga langga. Ngayon is yung hugason na naman, yung hipuson, yung kailangan ligpitin mga langga. Alam nyo naman, pagkatapos ng okasyon, marami talagang liligpitin. So yun na naman yung ating pagtuunan ng pansin mga langga, pero at least tapos na ang ating kailangang mga gagawin. Tapos na. At proceed na naman tayo sa ibang sa ibang okasyon. So ang hinihintay ko na naman ay yung birthday ni mama nako sa February 14 mga langga. So kahit tulas mama dito, excited pa rin ako para sa kanya kaya na siya, 78 years old na si mama nako mga langga. 2 taon na lang 80 na siya. So matanda na talaga yung mama ko. Kaya nagpapahinga muna ako dito sa sandali mga langga. Nag-upo-upo muna ako dito sa aking upuan dito sa harapan ng aking tindahan. So nag-upo-upo muna ako dito. Naghintay ako ng wala na talagang mga bisita para magligpit na ako mga langga. So maraming hugasin, maraming mga liligpitin, pero ganun talaga. So samahan nyo pa rin ako magligpit Okay. Tingnan natin yung mesa kung ano pa yung nandoon. Kung may ulam pa ba. So ayun mga langga, umuwi na po sila.
Ang last po na umuwi si Inday Lucy tsaka si Nanay. Yung auntie ni Insik. Ito na yung ano, kanang pusunon mga langga. Marami tayong liligpitin ngayon. So meron pa natirang mga puso. Ayan. So itong puso mga langga, itong hanging rice, no need to worry. Kasi hindi ito mapapanis kahit abutan nito bukas. Tapos pwede din itong ilagay sa ref. Tapos pwedeng initin kapag gusto na lang kumain. Pag hindi naubos. Pero kapag naubos siya, kung hindi siya maubos ngayon, bukas, hindi siya, hindi naman siya madaling mapanis, no. Tapos meron pa tayong pansit dito konti. Meron pa tayong pang-ulam mga langga, no. Kaya no need to worry. So ang kailangan na lang natin ay magligpit. Magligpit ng konti lang naman yung pumunta dito mga langga. Hindi naman masyadong madami yung pumunta dito. Kaya simulan na natin ang pagliligpit. Kasi kailangan nating matapos para makapagpahinga na tayo. So, lagay ko yung cellphone ko dyan. Maklaro eh. Di maklaro mga langga. Ngit-ngits. So, ayun, dito ginanap yung kainan, yung padasal mga langga dito ginanap sa bahay ni Inday Lucy. And of course, ang kainan dito din ginanap syempre yung bahay nila. Kaya dito din ginanap mga langga. Pahinga muna tayo, no. So, at least nagpapasalamat tayo mga langga dahil tapos na. Wala na tayong ibang iisipin. Nagampanan na natin ang ating obligasyon isip anak. Bilang anak sa ating mga magulang. Meron pang naiwan dito mga langga, sila Manoy Anan, yung pinsan ni Insik, yung basta sila Papa tsaka si Tatay Juan. Tapos si si Levi, hinatid sila si Inday Lucy sa bayan. At saka si Nanay kasi magko-commute sila balik sa syudad. Kaya medyo mingaw-mingaw na mga langga. At kanang back to normal na naman ating buhay. So masarap, no, masaya kapag mayroong handaan, kahit pagod, kahit nakakapagod mga langga, masaya pa rin kasi makikita mo yung mga kaibigan mo, yung mga relatives ng mga relatives mo na malayo, para magkakaisa ba, tapos makita ka ng maraming tao, iba-ibang bisita, at saka masaya ka din mga langga kapag nakapagpakain ka ng tao, no? Masarap sa pakiramdam na masarap sa pakiramdam na kanang may mapakain ka mga tao ba. Sus, kung lang talaga, kung dato lang ta mga langga, ang sarap sa feelings, sarap sa pakiramdam kapag meron kang napakain ng mga tao, no? Kaya yun, talaga, kanang overwhelming, kahit pagod sa maraming ginagawa. Kasi kapag ganito mga langga, kapag merong okasyon dito sa amin, kami talaga ni Insik yung hands-on sa luto, sa mga paghahanda. Kasi gusto ko kasi ng hindi ba siya perfect, pero at least close to perfect. Yun bang kahit konti lang, at least mabusog pa rin yung mga tao na pinapakain natin. Yun yung gusto ko. Tapos gusto ko din na matutukan talaga yung paghahanda para walang bulilyaso. Yun yung importante talaga mga langga. Kaya ngayon nagpapasalamat tayo na tapos na ang paghahanda, pag-celebrate or pag-alala natin sa pagkamatay ni Mama, no. Kaya thank you ulit sa inyo. Maraming salamat ulit mga langga sa palagi talagang panunood sa amin ni Insik. Kahit sa napaka-simple at napaka-cool, hindi napaka-cool, napaka-simple lang na content, ay talaga namang masaya kami na nakapagpasaya din kami sa inyo. So, nag-vlog ako dito sa bahay ni Inday Lucy. Dito naman ako sa veranda mga langga. Hindi naman ako pumasok. Nasa veranda lang ako. Kasi
pagkatapos ko nito, pagkatapos kong mag-vlog, pagkatapos kong matapos tong vlog na to, ay maghugas ng plato kasi mahirap kasi no na mag-vlog tayo na maghugas ng plato baka mabasa tapos wala tayong videographer. So kailangan talaga nating kanang itigil muna no. So at least alam nyo na kung ano yung ginagawa at ano yung nangyayari sa amin dito. Pagpasensyahan nyo na talaga kapag ganitong may mga okasyon. Hindi ko talaga ma-focus yung pag-vlog ko sa sa mga pangyayari ba. Alam nyo naman walang ibang gumagalaw tapos kuan ka ng wala ding makapag-video. Kung maalala ko lang mag-video ako konti. Kasi busy talaga mga langga. No, kaya okay lang. At least napakita ko sa inyo yung mga pangyayari. At kanang updated din kayo sa mga nangyari sa buhay namin ngayong araw na ito. So, Pit Senior, mga langga. Pit Senior kasi sinulog kahapon. Pero kahit tapos na, Pit Senior pa rin. Viva Senior Santo Niño. So, yun lang. Shout out sa lahat. Shout out to Tita Vivian Mariano. Shout out sa inyong lahat. Kay kay Auntie Josie, sa inyong lahat, Ate Yumi, Ma'am Claripel, sa lahat. Kay Ma'am na taga Manila, isa sa mga subscriber namin na kanang basta si Ma'am, nalimutan ko yung pangalan niya kasi mahirap basta may may insect. Basta nakalimutan namin yung mga langga, yung pangalan. Basta si Ma'am. Thank you sa iyo. Ha? Place man to. Murag ba place. Basta iba yung pangalan niya sa niya mga langga. Mahirap bigkasin. Basta alam niya kung sino siya. Thank you sa inyo. Maraming salamat at see you on next vlog mga langga. Pit Senior, viva! Pit Senior, Santo Niño. Pretty tip. Bye!